exploited daw ang mga kaanib sa relihiyong ito dahil sa kanilang boss na dinidiyos daw nila, na kung ano daw ang sasabihin ng kanilang boss na dinidiyos daw nila, yun ang masusunod. Tapos, yun ang dahilan bakit na luklok sa kahirapan ang mga kaanib nila. Ito ang part 2 sa ating pinag-usapan, mga kaistorya, ukol sa kanilang ginawang pagbabatikos sa pagpapasakop ng mga kaanib ng relihiyong ito sa kanilang pamamahala. Masyadong negative ang kanilang impression. Bakit hindi sumasama sa union ang mga kaanib sa relihiyong ito? Sasagutin natin yan, mga kaistorya, but before that, kung ikaw ay naghahanap ng napakagandang food supplement, ito na, Genesis Organic Spirulina. Kasi itong Genesis Organic Spirulina ay isang organic at hindi synthetic. Ito ay itinanim sa isang fresh mineral water with an environment with a very low pollution. Marami itong mga nutritional contents na kailangan po ng ating katawan, mga kaistorya. Ito ay mabibili online at sa mga pharmacies nationwide, Mercury Drug Stores and pharmacies nationwide. Para sa karagdagang impormasyon, please visit their website and contact their numbers na nasa screen. Kaya para lalong gumanda ang ating pag-uusap, ang ating balitaktakan, ayamin muna natin to. Genesis Organic Spirulina, mabibili online at sa mga Mercury Drug Stores and pharmacies nationwide, ang dekalidad na spirulina ng bayan. Sinasabi na yung boss mo ay para siyang Diyos. Basically, or parang sugo siya ng Diyos, mayaman siya, may leadership siya over you. So, kailangan sundin mo siya. So, talagang very exploited sila. Hindi lang ng, sabihin natin, diba, kapitalistang sistema, hindi lang ng mga mall, hindi lang ng mga korporasyon na to, pero pati ng mga relihiyon nila. Dahil yung dogma ay ginagamit ng mga enterprises, ng mga corporations para i-justify at lalong iluklok sa kahirapan, no? At sa unequal situation, so mga manggagawa nila. Narinig ko na rin niya, although hindi ko ma-confirm na marami talaga, yung SM, notorious yan, talaga doon sa isang religious institution na kumukuha na, no? Bawal talaga mag-union. Ang dahilan nila, siyempre sa other side naman tayo, ang dahilan ng, hindi ko sabihin, ay ano daw, dapat daw, parang isa lang ang pinaglilingkuran. Kami ang Politikang Ina Mo! Exploited daw ang mga kaanib ng relihiyong ito dahil kung ano ang sinusunod ng boss nila, kung ano ang sinasabi ng boss nila, yun ang sinusunod. Okay, una, hindi boss ang tawag nila sa leader nila. Ang tawag nila kapatid. Kapatid at tagapamahalang pangkalahatan, executive minister, hindi boss. Kasi yung boss, sa korporasyon lang yun. Sa negosyo lang yun. Yun pa lang, mali ka na. Gumamit ka ng salitang boss para lang magalit ang mga nanunood
ng video nyo doon sa relihiyon na tinutukoy nyo. Hindi boss ang tawag, kapatid. Sapagkat magkakapatid ang lahat ng mga kaanib. Sa relihiyong tinutukoy nyo ay magkakapatid sa pananampalataya. Kapatid ang tawag, hindi boss. At hindi nila dinidiyos ang kanilang tagapamahalang pangkalahatan. Hindi nila dinidiyos sapagkat ang kinikilalang Diyos ng relihiyong tinutukoy nyo ay ang Ama na nasa langit. Ang tunay na Diyos na ipinakilala ng Panginoong Hesukristo, Espiritu sa kalagayan, walang laman at buto, hindi pwedeng gawa ng larawan at tribulto. Ang nag-iisang tunay na Diyos na siyang lumalang sa lahat ng mga bagay. Yun ang kinikilalang Diyos ng relihiyong tinutukoy nyo, na siya rin kinikilalang Diyos ng Panginoong Hesukristo at ng mga apostol at ng unang iglesia. Ngayon, sinasabi niyong exploited daw ang mga kaanib sa relihiyong ito. Kaya naghihirap ang mga kaanib sa relihiyong ito. Di ba sinabi niyo, mas lalong naluluklok sa kahirapan dahil sa sinasabi niyong exploited. Una, hindi exploited ang mga kaanib sa relihiyong ito. Dahil alam nila kung ano ang kanilang kinaanibang relihiyon. Alam mo bang hindi madali pumasok sa relihiyong ito? Bago ka pumasok sa relihiyong ito, bago ka magiging opisyal na kaanib sa relihiyong ito, ay marami ka pang mga government requirements na isasubmit, birth certificate, marriage certificate, Senomar, ID, at iba pa. Pag maisubmit mo yan, maghihintay ka pa for approval. Pero bago ka aprubahan, sumamba ka muna ng maraming beses. Kapag ka hindi ka sumamba, tapos sasabihin mong magpadoktrina ka, hindi ka tatanggapin. Kailangan munang magsumamba ka, makinig ka muna sa mga aral ng relihiyong ito. Bago ka tanggapin na doktrinado. Yung bang doktrinado ay kaanib na yun? Hindi. Yung doktrinado, makikinig mo na yan ng doktrina sa loob ng mahigit 6 na buwan. At kapag ka natapos na yung doktrina at yung 6 na buwan na obserbasyon, hindi ka pipilitin, tatanungin ka pa kung magpapabautismo ka ba. Meron ka bang naunawaan sa mga doktrinang narinig mo? At yung doktrinang narinig mo, sinampalatayanan mo ba? Kapag ka sinabi mong hindi ka babautismuhan. Sapagkat ang aral na ito'y nakaangkla sa nakasulat sa Biblia na ang babautismuhan ay yung nakinig sa aral at sumampalataya bago bautismuhan. Nakinig ka, hindi ka sumampalataya, hindi ka babautismuhan. Dapat nakinig ka, sumampalataya ka, saka ka babautismuhan. Saan ang exploitation doon? Kasi yung exploitation, sa pagkakaunawa ko, hindi mo nauunawaan ang aral. Hindi mo nauunawaan ang doktrina. Blind followers ka. Sunod ng sunod ka lang. Kahit hindi mo alam, kahit hindi mo nauunawaan, kaya na-exploit ka. Dito sa relihiyong ito, walang exploitation. Kasi lahat ng mga nagpabautismo dito ay nakaunawa sa aral na itinuro sa kanila. So wag kang gumamit ng salitang exploitation. At yung pag-apply naman nila sa sinasabi nyong SM, hindi naman sila pinilit ng leader nila. It's from their free will. At alam mo bang hindi lahat ng nag-apply na kaanib sa relihiyong ito, hindi lahat tinatanggap ni SM.
Isa lang yon sa mga hinahanap nilang requirements. Meron ding tinanggap ang SM na hindi kaanib sa relihiyong ito. At meron ding mga kaanib sa relihiyong ito na hindi tinanggap ni SM dahil hindi nakapasa sa hiring process. Pinalalabas nyo sa blog nyo na exclusively for this religion lang ang pwedeng i-hire ni SM. Mali na naman. Kasi kahit puntahan nyo ang lahat ng branches ng SM, hindi monopolize yun ng isang relihiyon lang, mga kaistorya. Maraming relihiyon yun, dumadaan pa rin sa hiring process. Although preferable ni SM na ang relihiyong yun, pero hindi yun 100% guarantee na kung ikaw ay kaanib sa relihiyong yun, ay tanggap ka na. Isa lang yun sa qualification process. At hindi lahat ng empleyado ni SM ay kaanib ng relihiyong yun. Sana exploitation doon, meron silang free will. Ngayon, pinalalabas nyo na naluluklok sa kahirapan ang mga kaanib sa relihiyong ito. Sigurado ba kayo?